Tapos sabihin itong mga gago na si Duterte pinapatay yung mahirap. Look, if there is an organization, may mga manufacturers, may lieutenants, garden runners. Kung wala yan, yung Shabu mo useless lang. Ibuhos mo na nandiyan sa Manila Bay. Wala kang tigpabili ng vendors. No? Ngayon, kung hindi mo rin hiritan ito, patay, may ready siya, and others will take over. Walang katapusan. Yan ang problema in destroying an apparatus or an organization. I don't give a shit kung ikaw ang pinakamahirap sa mundo o ikaw ang pinaka-biggest drug lord. Pareho kayong dalawa because one without the other, there can be no effective. Tapos sabihin nito mga gago na to, binabayaran ko. Look, you ask the former president, every command conference, nagbibigay talaga ako ng pera. Why? Because you are after the trafficking. If there is no seller and there is no buyer, it is not trafficking. Kung i-deliver lang yung kunti-kunti by sachet, tapos bata ang gamitin, purnada ka. Because there has to be a transaction. Yung ibigay mo na pera sa pulis, hindi na mabalik yon. Kasi paggulihan, mark money na yon. So it forms part, at least a property of the case. Talagang nagbibigay ako ng pera. Totoo yan, lahat ng dumaan na military o pulis, binibigyan ko ng pera. To make them effective. Walang hindi totoo dyan. Totoo yan lahat. Ngayon, kung nga sabihin mo, nandiyan ka, despite of nakikiusap na ako, sabi ko nga, if you remember my dialect or language, nakaluhod ako, sabi ko, I am on bended knees asking you to stop because you will die. Ako na ang lumuluhod sa iyo para sa buhay mo. Eh kung ayaw mo pa rin putang ina ka, di papatayin talaga kita. Nakaluhod na nga yung tao sa iyo. Bakit hindi ako ba maingat? Kasi kung walang gano'n, na same in dito sa Marawi. Sabi nila, ang Marcelo, because delikado talaga. Bakit Mindanao? Look, Central Mindanao is Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao. Yan. Tapos Zamboanga, dito Osamis, Cagayan, Davao City, Caraga. Lahat yan sa Mindanao, may muro. At lahat yung mga yan, may mga pinsan. At lahat yan puro Muslim. Wala akong galit sa mga Muslim na Muslim. Kasi ang Islam does not also allow you to kill just anybody. That also is true for the Christians and the Judaism. You do not just kill people for nothing. Kaya ako, I had to. Kasi ang spillover. And there is Sulu, Hulo, Tawi-Tawi, very active. Gumagamit na ako ng bomba doon, which is not ordinarily used in a rebellion. Kasi fight lang ito, pero ito, they are not trying to congregate. Ay, pag sabi ko, pag marami yan, bombahan mo na. Unahan mo. And to think na masabi kayo, yung Chinese grandfather ko married Maranao. Para malaman ninyo yan. So wala akong galit sa Moro, wala akong galit sa Islam. Galit ako sa terorista. Whatever their citizenship or whatever nationality. Wala silang gawin kung ngayon nandito ako.
Why did you declare martial law? Because according to the armed forces and the police, critical. Now, we have standards of being critical. I have my own standards of what critical situation is. Might be different from the critical situations of the other, especially yung kalaban na sa politika, because they would always downgrade it. Na mine, sa iba critical, pag inatake mo na ng isang syudad, that is critical to me because you're attacking innocent civilians. Ngayon, the next question is, kailan matapos ito, Duterte? Look, I am not a field officer. I do not go around selling plastic products and asking people. I am not an employee that makes surveys there in the mountain. My decision was solely made upon ang totoo, hindi yan sila nagsabi mag-martial law ka, Mayor. Sinabi sa akin, Mayor kasi tawag nila, ayaw ko matpatawag ng Presidente. Kikita mo yung introduction. Sabi niya, Mayor, critical. Critical to me is critical in my own standard. So I declared martial law. Nga sabihin ninyo, kailan matapos to? Well, ang military ang nagsabi, ang police ang nagsabi sa akin critical. Pag sinabi na nila everybody is safe and everybody is free to roam around Mindanao and he will be alive for the next 24 hours, then I would ask them, do you think it's time to lift the martial law? Kung magsabi sila, wag muna, hanggang kailan, I really do not know. Magsabihin, it is not my option. I will listen to them. Then I will ask for their recommendation. They should know better than me. Pag sinabi nila wag muna, adi wala tayong magawa. Na about 60 days. Di magpunta ako sa Congress, another 60 days. Give me another 60 days, but maybe I'd be able to eliminate all of them. Ang akin dong order sa Mindanao, pag ikaw humawak ng baril, hindi ka police pati military, shoot him dead. Kasi papatayin talaga tayo niyan. Hindi lang papatayin, ang ulo ng presidente, ilagay na doon sa plaza. Hawakan ni Rizal, kaganon. Tangin. Bullshit na. Ako pang takuti na, nako. Bagay noon, praktisado ako sa manok. Hindi gano'n ng ulo, pero marunong rin ako magputol ng ulo, anak ng waiting. Question lang yan sa init ng ulo, kung matimingan mo talaga. But you know, do you know why I'm emotional? Do you know why I am almost enraged? Kasi ako ang nag-declare ng martial law. Ako ang nag-utos sa mga sundalo. Pumunta kayo doon, magpatay kayo. So pag binabasa ko yung yawa na papel na yan, at makita ko na wounded tapos din, tag-2 pages, ako ang nasasaktan. And I feel, even if it's right or wrong, the burden of guilt. Maisip ko kasi yung mga nawalaan na ng tatay, nawalaan na ng nanay. Kaya kung pabilisan lang gusto ko matapos na to. Kaya ako, I choose the subject. Ito man basahin ko sana. Wala man ito. Congratulate lang. Ano to? Kasali pa ang Red Cross dito. Sabagay, nandyan si Dick Gordon. Same line of service to humanity. They are mentioning here the humanitarian endeavors of this country. Yan ang totoo. Ako ayaw ko na kasi ako ang nag-utos doon eh. Ilan na ang patay ko. Kaya sabi ko nga na nung nalaman ko, Jaime, na salamat ako na mga sundalo, pati libre dyan sa Chinese dyan.
Pero kung may kalaban dyan na dinala, ay di i-expose mo na doon sa radiation na 1 oras, X-ray. Hayaan mo doon, iswit siya. I-anesthesia mo, sige, matulog ka dyan. Putang bullshit. Ayan ang totoo. Hindi ako managayahan ito. Why should I be happy? Am I satisfied with this decision? No. Of course I'm not. I feel responsible? Yes. I declared martial law. Who will answer for those who are dead? I. Sabi ko nga I and I alone will be responsible for all acts committed during the martial law. Ano yung mga kasalanan ng sundalo, akin yun. At ako ang magpakulong. Mga sundalo, nagtrabaho lang yan. So, I accept full responsibility. Kung makulong ako, di makulong. Libre naman doon sa general, kaibigan man kami niya. I'm 72. Huwag mo akong bulahin, magdating ako ng 80. Kalukuhan na yan. I'd be true, and I'd be 77 years old. Time to die. Kasi demanda ka mo rin mga kalaban mo. Ang buhay na to. Pero yan talaga ang totoo. But I am really very, very almost with the sense of gratitude sa Chinese. Alam mo kasi ang Chinese, it's not really, it is not your brief, it is mine. Ang mga Chinese kasi pumunta dito, wala naman di negosyo lang. Wala ko, luloko, kopras, batibikari. Hindi naman nangagawa ng lupa, nagbili naman siya. The Chinese came over, mga nila, they never conquered any territory. They never claimed anybody's land. Wala man silang ginawa, negosyo lang. So, ako, when I saw that almost like America was trying to avoid us, mahalata ako kasi sa, during mga cocktail dyan sa mga ambassador. The reception, very cold. Even yung mga military attaches nila. So sabi ko, wala man tayong away, bakit malayo tayo? Tapos, ang pineapple, pati yung lahat ng natin, hindi na tinatanggap kasi quality daw. Sabi ko, what's wrong with the quality of our... So nagpunta ako sa China, sabi ko, anong problema ng saging namin na masarap man to? Sabi, usap kami, usap. Ngayon, sabihin sa ka, kasi ang klaseng export ninyo, bilhin namin. Kaya magpabili na lang tayo ng ibang mga fruits, pag-import tayo, pabili natin sa kanila, tubuan na lang natin. Ay, hindi ba masakit yan sa kanila, puro tayo in-check. Ano ba naman yung tubo na para mabuhay kami dito? So that is my message to you tonight, and I would like to forgive me if I interrupt a little bit because I have to fly. I have to meet the wounded soldiers. I have allowed the Air Force to use the presidential plane. Yun ang ginagamit niya. Ako, commercial lang ako. Hanggang ngayon, itong si Pal, pati si Cebu, hindi na lang naisip nila na ang nagsasakay presidente. Hindi mo lang nakabigay ng passes pareho sa sine. You know, my father was a cabinet member. About the time when Senator Gordon's father was also the mayor. Governor ang tatay ko but he was a member of the cabinet during the time.
Merong card ng tatay ko noon eh. Binigyan ng PAL, si Toda, Secretary Vicente Duterte, wife and family. Kaya para akong congressman noon, sige uwi. Itong bagong kuripot itong... Alam mo na, tapos ako naman, may order to everybody. Ito, mabuti rin masahan mano ninyo. Puro kayo negosyante. May nakaliban, nandito si Secretary Obial. Kanina nasabi ko sa kanya. Nung 3 months ako, Presidente, I'm about to wind up. Pumunta ako sa AFP Viluna. May kunting alam rin ako sa kasi masakitin ako. Sabi ko, mayroon ba kayong MRI? Wala. Sabi ko, CT scan, wala. Mabutit na lang kasama ko si Chukno, yung budget officer. So every time magsabi sa wala, sabi ko, sir, nagsishare ako kasi cabinet member ni ma'am yan eh. Trabahante ako ni President Arroyo noon. Tiga Decapite. Pero siya yun, nag-utos, hindi ako. Ewan, sir, public security advisor. Sabi ko, anong wala ninyo nilista? Ito yan, talagang kasi nagtanong ako kanina, yung anniversary, nagkita kami ni Secretary Obial, pati yung ibang mga doktor na, sabi ko, nabili na ba ninyo yung Wala pa. Imagine last year. Ang proseso hanggang ngayon may bidding, natalo, yung natalo, nag-file ng kaso ng TRO, kaya ako nagalit, sabi ko. Sabi ko sa kanya, with due respect to the justice, hindi naman lahat. Sinabi ko talaga, kayong mga huwis kayo, you are contributing to the corruption of this country. Alam mo bakit? Kasi yung natanong putang ina niya, mag-file ng kaso yan para lang mag-negotiate. Ang korte naman kasi mag-TRO, ang project ma-delay. MRI, marami akong pulis na pati sundalo ko patay na. Wala. Kasi kung Secretary of buy it in 60 days. I'm certain buy it should be in 30 days. Kaya dapat yung mga judges should be alam nila proyekto yan. Alam nila equipment yan. Alam nila marami akong sundalo na may sugat lahat na. I would need those, pati yung barrack, hyperbarrack. Let's say chamber na, yung may mag-dive ka, may bench ka. So you are placed there inside para, but pwede yan sa pasyente, especially mga sundalo na ma-extricate mo 2 days after, papasok na ang gangrene. So, ipasok mo yan dyan to arrest the infection. Hanggang ngayon, sabi ko, judge, kung may judge dito, pardon me, but be discriminating and study it very well. Huwag kang mag-issue ng ganon, lalo na kung ang bidding, tama naman kung presyo lang, kung sabihin na nung nanalo yung mga ito ang dapat natin kasi mas matibay, tapos i-entertain mo yung nagprotesta kasi natalo, but you are killing the soldiers actually. Di mag-sepsis na yan Alam mo mga doktor kayo, pag mag-sepsis na it's already in the blood, mamatay ang sundalo. Kaya
Ewan ko kung anuhin ko ito pero I'm warning the judges. Please do not do it. Please do not do it. Do not force my hand into it. Pupuntahan talaga kita sa opisina mo. Tignan. Sabihin ko to, what's your goddamn business? At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Hindi ako pero corruption is really out during my term. I will be yung mismong cabinet secretary ko, magbili ka ng truck na 18 million bumbero. Anong klaseng apoy ang patayin mo? First class na apoy? Sabi ko, lahat. Ngayon, there's somebody there sa Clark Air Base. I'm just waiting for the people. I will fire him maybe tomorrow. Basta, kasi doon, ang balita, locator, pagka maghingi na ng permit to start to contract, contractor starts to build it, humihingi ng 2 million. Putang ina ako, nagtitiis ako ng 130,000 na sweldo. Ikaw 2 million kada pirma mo. O di palit na tayo ng trabaho. Sabi ko nga itong sa gobyerno, sana sa gobyerno, huwag kayong magkamali. Talagang opakan ko kayo. Ang akin is dismissal. I would never go for tama yan si Ombudsman, dismissal palagi. Huwag na yan ng suspension, walang mangyari dyan, magnakaw rin yan ulit. Kaya lahat ng yung mga opisyal, dismissal dapat. Kaya matapos na yan si Carpio. Wala akong magawa iba. I will appoint myself appoint myself as the Ombudsman. Ubos kayong lahat. Siniswerte kayo, kailang yayaman. Kami dito nagatrabaho ng bullshit ninyo. Pero totoo talaga na corruption should stop. Corruption. Wag magkasala ka na, mag-asawa ka ng 5, total akin 4, okay lang yan sa akin. Wala akong problema niyan. Mag-girlfriend ka ng 6, ako may 3 akong reserba, pareho lang tayo. Wag lang yan corruption kasi putang ina mo, upakan talaga kita. Wag yan kasi alam mo, the reason why this country has never really progressed, do you know why? Corruption. Dito sa taas, pero kay ma'am, dito sa taas okay yan. Wala namang, no stupid president will ever discuss corruption dyan sa Senate. Mabaril ka ng cabinet member mo dyan. Ako, paano ito magnakaw ganito? You do not do that. You always talk about good things. But down the line, mga director, mga procurement, puro corruption. Kaya ako dismissal. Wala akong panahon. Kung ayaw pa alis, di ipapatay mo. Total, 3 araw lang yan sa ABS-CBN. Blah, 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 blah. Tapos wala na. Uwi na ako kasi nasa lubog namin nandiyan ako naglanding sa Quirino, naubusan ako ng panahon we were sa lubog namin ng thunderstorm, kilat dito, kilat doon, kilat ko. Sabi ko, matamaan ito. Maligaya talaga siyang maligaya dito, maglukso-lukso si Dilima, si Trillanes, si Lene, kasi siya naman. Ang problema kay Lene, may problema siya. Si Lene may problema. Alam mo bakit? Putang ina si Pamatong, sabi niya,
I have assumed as of today the presidency. Yung si Pamatong na, sabi niya sa newspaper ni Presilis, as of today, I have dislodged Duterte. Sige. Total, pareho man kami lahat ng swerte. Dislodge. Ako pa. Sige, inyo na. Hala kayo dyan. Pero, kayo, the only way na makatulong kayo is really tell me straight. Anybody for that matter. Ito si Bongo, Chinese man rin to. Itong aide ko, call him. Set a date, sabihin mo lang I have a very important, urgent matter to take up. Pag sabihin mo corruption, I'll give you all the time. I listen to you. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko paka niya. Wala talaga. Ako, I do not expect na during my time tataas tayo. But at least yung corruption, mawala. Talagang sumubra. I have to go home because I have a very important, you'd see me less of me until the Marawi incident is over. Nandun ako sa mga kampo, everyday lumilipad ako ng kampo talaga. Just to raise the morale. Thank you. Thank you very much, Mr. President, for your